lang sa pag-inom. Ginagawa mong tubig ang alak ka. Something wrong ba, bro? Aba, bagong kasal ka lamang eh. Naglalasing ka na? Baka na outside ako lang siya, bro Perry. Nagsikuhan silang dalawa. Don't mind me. Sige, inuman tayo. Tugon niya sa dalawa. Oo, inuman tayo hanggat kaya natin. Pero bro, slowly okay? Para naman masaya tayo. Sige, pero gusto ko kasi yung tamaan ka agad eh. Then I can sleep fast pag uwi ko. Bro, bakit ka ba maglalasing? Dahil ba sa you don't resist ang alindog ng asawa mo? Napangiti naman si Edward sa sinabi ng kaibigan niya. Inom. Wag na natin pag-usapan ng babaeng yon. Out muna siya dito, okay? We are all men. We talked about us, not her. Okay, sagot ng dalawa. Siya nga pala mga bro, Perry, Al. Before I forget, tomorrow is house blessing ng bahay ko, kaya dapat naroon kayo, okay? Oo naman bro eh. Ako yatang designer ng bahay mo, sagot ni Perry. Ikaw Al, pupunta ka ba? Oo naman Edward, I will be there. Good, kasi sa gabi ang party. Tumango naman ang dalawa. Inay, Itay, aalis na po ako. Gabi na masyado, baka naghihintay na ho sila sa akin. Rosemary, alagaan mo silang mabuti ha, lalo na si Bunso. Oo naman ate, akong bahala sa kanila. Sige, aalis na ako. Niyakap muna ang ina, hinalikan kahit ang ama niyakap din at ang dalawang kapatid. Anak, mag-ingat ka. Kung masama ang ugali ng amo mo, umuwi ka kaagad, bilin ng ina. Opo inay, pagaling ka ha. Para pagbalik ko, sasalubungin mo na ako sa airport. Oo anak, pangako. Ate, mag-iingat ka. Sabay na wika ng dalawa niyang kapatid. Para sa inyo, oo. Lumabas na siya ng bahay. Nang medyo nakalayo na si Rosana sa bahay nila, bumuhos ang kanyang luha. Diyos ko, patawad kung nagsisinungaling ako sa kanila. Kailangan kong gawin to? Pinunasan niya ang luha nang tinungo ang sasakyan. Edward, tama na yan. Hindi ka makakadrive ng pauwi. Kaya ko pa. 2 shots na lang uuwi na ako. Dapat lang bro. Bukas busy ka sa house blessing mo. Oo, alam ko yan. Sunod na 2 shot ang ginawa niya. So, tayo na? O maiwan pa kayo? Uuwi na rin kami para makapagpahinga na. Stay here mga bro. Maghanap kayo ng mga babe. Babe? Marami bro. Kahit nasa labas tayo, let's go. Si Perry. Pagkarating nila sa parking area, Edward, can you drive pa ba? Paniniguro ni Al. Oo naman, hindi ako lasing. Nakainom lang. Okay, akala ko hindi. Pagdadrive na lang sana kita. No, I'm okay. Go! Tanggi niya. Kanya-kanya na nga silang sakay sa mga kotse nila. Pagkarating ni Rosana sa bahay ng asawa ay kaagad na siyang nag-doorbell. Ginabi na siya, almost 10 p.m. na. Sana gising pa si naman ng nena at tulog na siya. Ambo, buksan mo ang gate. Baka si Rosana o si Sir na yan. Ikaw na, nena. Masakit ang paa ko? Napatingin naman ang ginang sa asawa. Uminom ka na ba ng gamot mo? Oo, tapos na. Bukas wala nang sakit to. Sagot nito at tumayo naman ang ginang para pagbuksan ng gate. O Rosana, mabuti naman at dumating ka na. Manang nena, pasensya ka na kung nastorbo kang pamahinga ninyo ha? Paumanhin niya. Wala yun, ano ka ba? Isa pa, trabaho namin to, pasok na. Salamat po manang. Si Edward po, tulog na ba siya? Nako, ang sabihin mo, wala pa siya. Umalis kanina, bumalik, pero umalis din ka agad. Hinahanap ka na nga niya eh. Bakit naman po niya ako hinahanap? Naman na bata ka. Abay syempre, asawa ka niya. Sige po manang, pasensya na po ulit sa abala. Magpahinga ka na. Kumain ka na ba? Tapos na po manang, salamat po. O sige, maiwan na kita. Ikaw na rin ha, magpahinga ka na. Mamiti naman si Rosana sa ginang nang makaalis na ito at kagad siyang umakyat sa itaas. Pagkaakyat niya, hindi alam ni Rosana kung papasok ba siya sa silid nila o hindi. Urong-sulong tuloy siya. Ha? Saan ako matutulog? Sa ibang kwarto na lang pero walang mahigaan sa mga kwarto dito. Iisa lang meron ng kama. Kaya no choice siya kundi ang pumasok sa silid nila. Pagpasok niya, nakita niya ang maleta ni Edward. Talagang magsasama na kami. Ano kaya ang mangyayari sa akin sa piling niya? Magiging miserable ba? Napabuntong hininga siya ng malalim. Bahala na. Makapaligo nga muna bago matulog.
Sandali naman yung nasa labas na ng gate si Edward dahil may remote control naman siya, malayo siyang nakapasok. Tuloy-tuloy siyang umakyat sa silid pagpasok, kagad siyang humiga sa kama at pumikit na. Nag-e-enjoy naman sa paliligo niya si Rosana, medyo matagal siya sa loob ng banyo. Bumangon naman si Edward dahil nakaramdam siya ng tawag ng kalikasan. Pasuray-suray siyang humakbang patungo sa banyo at pipikit-pikit pa. Tapos naman nang naligo si Rosana. Nagtapos lamang siya ng tuwalya dahil wala siyang dalang damit kahit underwear man lamang. Pagbukas niya, siya ring pagpihit ni Edward sa doorknob kaya naman nawala ng balanse si Edward. Kay Rosana siya bumagsak. Payakap naman na sinalo ni Rosana ito. Dahil sa mabangong naaamoy ni Edward ay may malambot siyang naramdaman. Napamulat siya. My wife, my lovely and beautiful wife, aniya. Nataranta naman bigla si Rosana sa sinabi nito. Lasing ka? Konti lang, sagot nito. Mariligo ka ba? Sige, maligo ka na. Sabay tulak niya rito. Kasi naman naiilang siya sa posisyon nila. Dahil lasing nga napaatras naman si Edward, pero bago pa nakalabas ng banyo si Rosana, nahawakan siya nito sa kamay, hinila payakap. Tatakasan mo ko? Bulong nito sa tenga ni Rosana, tumampi ang labi nito. Napatayo naman ng diretsyo si Rosana sa ginawa nito dahil tumago sa buo niyang katawan ang kiliting dulot ng paghalik ni Edward sa tenga niya. Edward, bitawan mo ko? Anas niya. For what? I'm enjoying holding you. Lasing ka lang, Edward, kaya ka ganyan. You are so lovely. Nilayo niya ng bahagya ang katawan dito. Napatitig naman si Rosana dito. Ngumitito ng may tamis sa kanya. Para namang nagdagsaan ng mga paru-paro sa kanyang puso. Lasing ka lang, kaya mo nasasabi yan. Bitawan mo ako, Edward. Maligo ka na. Hindi naman sumagot si Edward. Iisa lamang nasa isip niya na sandaling iyon nang matikman muli ang labi nito. Habang siya ay nakatitig sa mapupulang labi ni Rosana. Go, kiss her. Asawa mo yan. Sabi ng isang tinig na naririnig niya, kaya naman, suddenly sakop niya na ang pinananabikan niyang labi ng asawa. Muli, lasang alak ang nalalasa ni Rosana sa labi nito, pati siya nilalasing nito eh. Tutugunan na sana niya ang paghalik nito, kaso biglang natigil ang paggalaw at narinig niya ang mahinang paghilik nito. Napangiti si Rosana, inakay niya ito patungo sa kama, pinahiga at tinanggal lamang niya ang sapatos nito. Ramdam ni Edward ang asawa. Yeah, he's sleepy. Pero ang isip gising ang diwa. Lalo pa at nasa tabi niya ito. He wants to know her. Lasing siya, but he knows what he is doing. Akala ni Rosana, tuluyan na nga itong tulog. Lalayo na sana siya. Biglang bumangon si Edward. Hinila ang asawa, siniil agad ng halik sa labi. Hinayaan na lang ni Rosana ito. Wala naman na siyang magagawa pa. Kinamagahan pagkagising ni Edward, kinapa niya ang kanyang tabi nang wala siyang makapa. Napabalikwas siya ng bangon, hinanap ng mga mata ang asawa. Panaginip bang nangyari kagabi? Imposible. Aniya at napalingon sa parteng hinigaan ng asawa. Kinuha niya ang una na iniuna nito at inamoy. Yeah, it's real. Baka nasa banyo siya. Bumangon na siya, tinungo ang banyo, pero walang tao sa loob. Wala siya rito, baka nasa baba na. Pumasok na sa loob ng banyo para maligo. Sa sandaling yon, nasa may balkonahe si Rosana, nakatanaw sa malayo. Ganito na lang ba palagi? Aangkinin lamang niya ako sa tuwing lasing siya at wala sa tamang pag-iisip kaya nagagawa niya akong angkinin? Napabuntong hininga ng malalim. Makababa na nga lang para matulungan ko si Manang. Tulog pa naman si Edward. Tapos na naman si Edward maligo. Nakatapos lang ng tuwala nang lumabas ito. Paglabas niya ng banyo, siya ring pagpasok ni Rosana sa loob ng silid. Natulos sa kinatatayuan niya sa Rosana, ang mata diretsyo dito, ganon din si Edward. Parang wala lang kay Edward, papunas-punas pa siya sa basa niyang buhok. Napatitig naman si Rosana dito, pasimpleng pinasadahan niya ng tingin ang binata mula ulo hanggang paa. Gwapo, ang katawan niya, katamtaman ng abs niya'y napakasarap, naplusin, pero hindi ko man lamang nahawakan ito. Ano ba tong nasa isip ko? Napangiti ng lihim si Edward sa nakikita niya kay Rosana. Pasimple ring tinitingnan niya ito. Hindi ka masatisfy kung titingnan mo lamang to, Rosana.
Pwede mo namang hawakan after all. May karapatan ka sa katawang ito dahil asawa mo ko. Biglang wika ni Edward. Bigla namang binaling ni Rosana sa iba ang tingin. Nakaramdam tuloy ng pagkahiya ito. Lalabas na ako. Natatarantang sabi niya. Hindi mo ba gagawin ang sinabi ko? Come here, touch it. Hindi. Sagot niya at tila gusto niya nang tumakbo palabas ng silid nila. Okay. Baka naman kasi isipin mo na madamot ako, kaya nag-offer ako sa'yo. I know nahihiya kang gawin ang nais mo. Do it. Remember, I am not drunk now. Umiling naman si Rosana at dari-dari na siyang lumabas ng silid nila. Napatawa naman na malakas si Edward sa ginawa niya. Dinig naman ni Rosana ang pagtawa nito, kaya naman patakbo na siyang bumaba. Tama naman na paakyat na si Manang Nena. O Rosana, bakit ka tumakbo? Tila hinahabol ka ng asong ulula. Dahan-dahan, baka mahulog ka. Ho? Nauuhaw kasi ako, Manang, kaya ho ako tumatakbo. Ganun ba? Sige, dumiretso ka sa may swimming pool. Nakanda na rin ang almusal ninyo. Tatawagan ko lamang si Sir Edward. Habang painit na ang nakandang almusal. Sige po, Manang. Umakit naman na ang ginang. Tinungo ang silid nilang mag-asawa. Sir Edward? Tawag nito. Ano po yon, Manang Nena? Bumaba ka na. Nakanda ng almusal sa may swimming pool. Sige po, Manang. Susunod na po ako. Bilisan mo para hindi lumamig ang pagkain. Opo, Manang. Nariyan na ako. Bumaba naman na ang ginang. Sumunod naman na si Edward. Manang, si Rosana? Tanong ni Edward dahil wala doon ito. Ang sabi ko sa kanya, dumiretso na siya rito Baka nasa kusina. Sandali, tatawagin ko. Tumango naman si Edward sa ginang. Rosana, tawag ng ginang nang nasa kusina na ito. Bakit po, Manang? Sagot ni Rosana habang nagtitimpla ng kape. Oh, bakit ka nandito? Di ba ang sabi ko sa may swimming pool ka tumuloy? Hinahanap ka ng asawa mo? Dali na, pumunta ka na doon. Opo, Manang. At ubiling sagot niya at ayaw na sana na makaharap ang asawa. Napatingin naman si Edward nang paparating si Rosana sa kinaroroonan niya. Maupo ka na, paglapit nito. Kagad naman umupo si Rosana sa may harap nito. Siya nga pala, tawagan mo si Mika para dalhin ang gamit mo dito. Tango naman agad ang sagot ni Rosana. Napatingin naman si Edward sa asawa. Kain lunok tuloy ang ginagawa ni Rosana dahil nararamdaman niyang nakatingin sa kanya ang kaharap. Baka mabilaukan ka niyan. Dahil sa sinabi nito, kaagad na tinapos ni Rosana ang kinakain. Tapos ka na? Tumango siya. Naging VP ka na yata, Rosana. Puro ka na lang tango Answer me kapag kinakausap kita, pwede ba? Medyo inis na ni Edward. Tatango naman na sana si Rosana. Mabuti na lang at napigilan niya ito. Tapos na ako. Pwede bang maiwan na kita? Saan ka pupunta? Sa silid, may gagawin lamang ako. Go! Kaagad naman nang tumayo si Rosana at umalis na. Naging busy naman na sila buong maghapon dahil sa house blessing nila at nagsipagdatingan naman na ang mga bisita ni na Edward. Iho, bakit ngayon ko lamang alam na nagpatayo ka pala ng bahay mo? Ani ng bagong dating na ina. Surprise gift ko sana to kay sa kanya, Mommy. That stupid woman. Akala ko pa naman isa siyang desenteng babae. Yun pala, daig pa niyang isang prostitute. Madaing sabi sa huling tinuran. Huwag na natin siyang pag-usapan, Mommy. Nasaan pala si Daddy? Pinapasabi pala niya, he can make it here, Iho, dahil may importanteng meeting siya ngayon. Tumango na lang si Edward sa ina sa sinabi nito. Nasa isang sulok lamang si Rosana dahil wala siyang kakilala sa mga taong naroroon. Nasa saan ang babaeng yon? Who, Mommy? The proxy bride. Sino pa ba, Iho? Napatitig naman si Edward sa ina dahil sa sinabi nito. Don't look at me like that, Iho. Tama naman ang sinabi ko, hindi ba? She's a proxy lamang ng stupid woman na yon. Nakasimangot na nito. Mommy, ngumiti ka naman. Masisira ang beauty mo niyan. Sige ka. Sino ba namang makakangiti, Iho? Dalang makakasama mo sa bahay na to Manloloko? Mommy, smile, okay? Nariyan ang mga bisita ko at ang pari. Okay, fine. At gumiti ito ng pilit. Pagkatapos ng house blessing, kaagad ding umalis ang pari. Bakit wala pa siya?
Si Mika ang tinutukoy ni Rosana. Oh, Rosana, maghihintay ka ha? Bakit nga pala narito ka sa gilid? Parang nagtatago ka rito. Pansin ni Manang Nena sa kanya. Hindi naman, Manang. Naiiyak kasi ako, yung isa pa, wala akong kakilala dyan. Oh, sinong hinihintay mo? Si Mika po, Manang. Kahit papano pag nandito na siya, may kasama na ako. Ganun ba? Sige, maiwan muna kita kasi paparating na yung catering na magdadala ng mga pagkain para mamaya. Sige po, Manang. Okay lang po ako dito, sagot niya. Hinanap naman ni Edward si Rosana. Nang makita niya si Manang Nena, nagtanong siya, Manang, si Rosana? Ayun, nasa sulok. May hinihintay na, sabi niya. Salamat, Manang. Iniwan naman niya na to at nilapitan niya ang asawa. Nang makita ni Rosana na papalapit sa kanya si Edward, eto na naman ang kanyang kaba. Rosana, came with me. Pakikilala kita sa mga kaibigan ko. Pwede bang wag na? Just come with me. Nagpatiuna na tong naglakad pabalik sa mga bisita. Sumunod naman si Rosana, baka pag hindi niya ginawa ang gusto nito ay mabulyawan pa siya. Napatingin naman ang lahat kay Rosana nang makalapit siya sa mga ito. Taas baba ang mga tingin nila. Sobrang hiya naman ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling iyon. At pakiramdam niya ay parang masama siyang tao dahil sa pamamaraan ng tingin ng mga ito. Doon muna ako. Hindi niya nakayanan ang mga mapanghusgang tingin nila. Ani pa naman ni Edward nang pigilan siya ng ina. Iho, let her. Ganyan ang ugali ng mga taong walang modo o walang pinag-aralan at low class. Dinig na dinig naman ni Rosana ang sinabi ng ina ni Edward. Kaya naman nang pumunta siya sa kusina, doon pumatak ang luha niya. Ano nangyari, Rosana? Napalingon si Rosana sa nagsalita sa likuran niya. Mika, salamat at dumating ka. Sabay yakap niya dito. Kararating ko lamang nang makita kitang pumasok dito kaya sinundan na kita. Di na napigilan ni Rosana ang sarili, napakagulol siya habang nakayakap kay Mika. Naawa naman si Mika rito kahit bago pa lang silang magkakilala ay tinuring na itong kaibigan dahil alam niyang mabait ito sa bayakap niya dito. Nakita naman ni Edward ang pagdating ni Mika. Sinundan niya ito na makitang patungo sa kusina. Kaya naman dinig na dinig ang pag-iyak ng asawa. Sige, umiyak ka lamang, Rosana, para gumaan ang pakiramdam mo, ani Mika sa dalaga. Umalis naman si Edward sa may pinto dahil sa narinig niyang pag-iyak ni Rosana at alam niya ang dahilan. Nang humihikbi na lang si Rosana, niyaya ni Mika na maupo muna. Rosana, I'm sorry. Sa nangyayari sa'yo, ikaw tuloy ang nagsuffer sa kagagawa ni Sherry. Wala kang dapat na ipag-sorry, Mika. Kasalanan ko rin naman eh. Hindi ko lang mapigilan ng wala kang dapat na pag-sorry ka at di ko mapigilang umiyak kasi ang baba ng tingin nila sa akin. Rosana, kung hindi mo na kaya, humiwalay ka na kay Edward. Nawayisan para magstay ka pa rito sa bahay niya. No choice ako, Mika, kaya narito ako. Pinababayaran niya lahat sa akin ang nagastos niya. Saan naman ako kukuha na napakalaking halaga? Kaya ako nga tinanggap ang offer ni Sherry dahil kailangan ko ng pera. I know, $1 million din ang nagastos ni Edward sa wedding na nangyari. Sa gown pa lang na sinuot mo, wow na ang presyo. So, anong plano mo? Ano pang magagawa ko? Makikisama ako sa kanya hanggang sa siya nang umayaw mismo sa pagsasama namin? Kung ganun, magtitiis ka? Para sa pamilya ko at ayokong mabaon sa utang, Mika. May kasama bang sex ang pagsasama ninyo, Rosana? Tumango si Rosana sa tanong ni Mika. You mean, may nangyari na sa inyo, Rosana? Lasing siya nung may nangyari sa amin. Bakit mo binigay? Siya bang nakauna sa'yo? Wala naman akong magagawa. Ang sabi niya, asawa niya ako. So siya nga ang nauna. Tumango na naman siya dito. Swerte pa lang na mo kong ngayon dahil virgin ka. Wish ko lang sana ma-develop siya sa'yo. Maganda't mabait ka. He's lucky naman na. Malabo naman yata mangyari yan, Mika. Hindi ang kagaya ko ang tipo niya. Who knows, Rosana? Baka sa pagising niya isang umaga, mahal ka na niya at mahal mo na rin siya, hindi ba? Napangiti naman si Rosana sa sinabi nito. Alam mo, may nakikita ako sa'yo at nafe-feel ko na rin. Ha? Ano naman yan, Mika? Well, you like him, right? Ha? Paano mo naman nasabi yan? Sabi ko nga, nafe-feel ko. Sagutin mo ko ng totoo, Rosana. Yung galing sa puso mo, ang gusto kong sagot mo.
Crush ko siya. Ha? Crush lang? I don't believe you, Rosana. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. May ngiting aniya. Ngumiti na rin si Mika. Siya ang wish niya. Sana may kainglaban ng dalawa dahil bagay naman sila. Pero langit at lupa ang kanilang pagitan. Naniniwala naman siya na walang langit-langit at walang lupa-lupa pagdating sa love. Iho, I need to go home now. Paalam ng ina ni Edward dahil nagpaalam na rin ng ibang bisita niya. Mommy, may party mamaya dito sa bahay. Magstay ka muna rito kahit saglit lang. No need. I do want to lose my temper, Iho. Naiirita lang ako pag nakikita ko ang babaeng manloloko. Baka hindi ako makapagpigil Masampal ko siya sa ginawa nila sa'yo. Sumang-ayon na lamang siya sa ina. Kilala niya ito kapag sinabi, ginagawa pa, lalo na kapag galit. Okay, Mommy. Kung yan ang gusto mo, hindi kita pipilitin. Take care. Hinalikan muna niya to sa pisngi bago umalis na. Nang makita ni Edward si Mang Nena, Manang, lumabas na ba si Rosana mula sa kusina? Hindi ko alam, sir. Hindi ko naman napansin. Ganun ba? Handa na bang lahat, Manang? Oo, sir. Handa ng lahat. That's good. Sige po. Aakit po muna ako. Magpapahinga lamang ko sandali. O, sige, sir. Sir? Habol nito. Ano po yon, Manang? Puntahan ko ba si Rosana sa kusina? Ako na, Manang. Pahinga na rin kayo ni Mang Ambo? Sige, sir. Maiwan na kita. Tumango naman siya rito at tinungo na nga niya ang kusina. Nagkukwentuhan pa rin si Rosana at Mika para naman kahit papano makalimutan ni Rosana ang bigat ng kalooban. Pagbukas ni Edward sa pinto ng kusina, tama naman nang umiti si Rosana. Sa paningin niya sa sandaling yon sa asawa, slow motion sa bawat galaw at pananalita nito na nakangiti. Beautiful when she smiled, aniya sa sarili. Ang ngiti ni Rosana biglang nawala nang makita niya si Edward. O bakit, Rosana? Hindi na sumagot si Rosana dahil nagsalita si Edward. Hindi ba kayo magpapahinga? Kanina pa kayo nag-uusap dito. It's okay, Edward. Ngayon lang naman kami nakita ni Rosana. Konting kwentuhan lang naman, sagot ni Mika. Napatingin naman si Edward kay Rosana. Pagkatapos niyang tingnan ito, walang sabi-sabing umalis na siya. Ang laki ng pinagbago ni Edward. Di naman siya ganyan dati pag nakikita niya ako noon. Lagi siya nakangiti sa akin. Kasalanan lahat to ni Sherry Pag na sana siyang magpapakita pa talaga at makakatikim siya sa akin. She destroyed everything. Huwag kang magtanim ng galit sa kanya, Mika. Alam mo naman ang dahilan kaya nagawa niya to, hindi ba? Hindi ako galit sa kanya, Rosana. Naiinis lang ako. Yun bang inis na makakalbo mo siya sa sobrang inis mo ba? Dumidilim na pala. Gusto mong kumain, Mika? No thanks, hindi ako gutom. May gagawin ka ba? Go, dito lang ako sa baba. Maliligo sana ako. Sige, gawin mo, Rosana, at magpaganda ka, Mamaya ayusan kita, magsuot ka ng sexy. Palawain mong Edward yan sa ganda't kaseksihan mo. Rest back time ka naman sa kanya. Ani Mika at kumindat pa to kay Rosana. Pero Psst! Awat niya. Ako ang bahala sa'yo. Trust yourself. Go, take a bath now. Kagad naman umakyat si Rosana sa kwarto nila. Pagpasok niya, nakita niyang tulog na si Edward, kaya naman dahan-dahan siyang naglakad patungo sa banyo para maligo. Habang naliligo siya, naalimpungatan naman si Edward dahil sa tila may naririnig siyang lagaslas ng tubig. Anong oras na kaya? Kinuha niya ang relong nakalagay sa side table. 6 na pala. I need to get ready para mamaya. Bumangon na siya. Naku naman, nakalimutan ko na naman kumuha ng damit ko. Ani naman ni Rosana, kaya naman nagtapis muna siya ng tuwalya. Dahil akala niya tulog pa ang asawa, kagad na siyang lumabas sa banyo. Pagbukas niya, kagad namang napalingon si Edward sa kinaroroonan niya. Para mang nastatwa si Rosana sa kinatatayuan dahil nakatingin sa kanya ito. Damn! Anas na mura ni Edward dahil sa nakikita, parang gusto niyang igabang asawa at higa sa kama and make love with her. Pero nagpigil siya sa sarili niya. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao dahil nakaramdam siya na nag-iiba ang temperatura ng katawan. Pasimple namang naglakad si Rosana sa cabinet para kumuha ng damit niya. Nakasunod ang mga mata ni Edward dito. Dali-dali naman kumuha ng damit niya si Rosana sapagkat naramdaman niya nakatingin sa kanya ang asawa. Nang makuha na siya, mabilis siyang bumalik sa banyo para magpalit.
Nang wala na sa paningin niya ang asawa, bakit ganun na lamang katindi ang presensya niya sa akin? Dahil tama si Mika, mahal mo siya? Ani ng isang tinig mula sa isipan niya. Lumapit naman sa pinto ng banyo si Edward para naman siya ang maligo. Tapos ka na? Napaintig naman si Rosana. Nataranta tuloy siya sa pagkarinig sa boses nito. Ano ba? Bilisan mo, maliligo din ako. Oo, tapos na ako. Natataranta niyang sabi. Hindi tuloy niya alam kung bakit, baliktad ba o hindi ang suot niya dahil sa pagmamadali niya. Pagbukas niya ng pinto, tila ba nagbalik sa alaala nila ang nangyari sa kanila sa hotel. Ganun na ganun ba? Excuse me? Kagad umurong si Edward at iniwasan niyang wag magdikit dito dahil baka hindi siya makapagbigil pa sa sarili. Nagsipagdatingan naman na ang mga bisita nila. Rosana, ito ang suot mo? Mika naman ang sexy, diba sa'yo yan? Sinadya kong dalhin ito, isuot mo. Bagay sa'yo kasi maputi ka. Pero Mika, hindi ako sanay magsuot niyang di sanayin mong sarili mo. Yan ang asawa mo, laging imbitado sa mga sosyalan. Syempre kasama ka niya pag may nag-imbita. Dali na, magbihis ka na. Utos nito. Nagdalawang isip naman si Rosana na isuot ito pero mapilit si Mika kaya naisuot niya rin. Wow, I told you, bagay sa'yo. Siguro ako, Rosana, si Edward, hindi niya maalis ang mata sa'yo. Halika, mag-makeup ka ng simple. Nagpatiunad na lang si Rosana sa nais ni Mika, total wala namang mawawala. Edward bro, nice house. Pasensya ka na, hindi ako nakarating kanina. Okay lang yun, at least narito ka ngayon. Di mo kasama si Perry? I called him, sabi niya on the way na siya dito. Speaking of the devil, ayan na pala siya. Ani Edward na makita niyang papasok na ang kaibigan nila. Rosana, halika na, baba tayo. At ubili siya. Nahiya ako, Mika. Oh, come on, Rosana. Be proud. Ang ganda mo. Hold me kung natitense ka. Lumapit naman si Rosana dito. Bumaba na sila at kakabog-kabog naman ang kanyang dibdib. Ramdam naman ni Mika ang nervyos ni Rosana dahil medyo nanginginig pa ito. Relax, Rosana. Huwag mong ipapahalata na uneasy ka. First time ko kasi, Mika. Yung ganito ba? Basta, i-relax mo lang ang isipin mo at ilagay mo sa isip mo na kayo lang ni Edward ang tao ngayon, okay? Huminga ka ng malalim para mawala naman yung kaba mo. Ginawa naman ni Rosana ang utos ni Mika. Sana magawa kong sinabi mo, Mika. Of course you can do it, Rosana. I know you're smart too, hindi mo lang nagagamit. But one day alam ko lalabas yan pagka-smart mo. Salamat sa pagpapalakas mo ng loob ko, Mika. Paano na lang kaya kung wala ka ngayong gabi? Baka nasa isang sulok lamang ako. May vibes ako kasi sa'yo na magkasundo tayo sa lahat ng bagay. Salamat ulit ha. You're welcome, Rosana. Ready? Yes, I'm ready. That's my girl. May ngiting ani Mika. Dumating naman na lahat ng kaibigan ni Edward, pati na rin ang mga kasosyo niya sa negosyo. Where's your wife, Edward? I want to meet her. Ani ng kaibigan niyang si Yesha na bakla. Oo nga naman bro. Bakit hindi mo siya kasama? Tinatago mo ba siya sa amin? Sasagot na sana si Edward nang magsalita ang kaibigan niyang si Al. She's so beautiful bro. Edward, sino siya? Tanong nito habang nakatingin sa dalawang babae na pababa ng hagdanan. Napalingon naman si Edward sa direksyon kung saan nakatingin ang kaibigan niya. Napatingin lahat ng tao kina Rosana at Mika habang pababa na sila sa hagdanan. Kahit si Edward para siyang nawala sa sarili nang makita niyang tinutukoy ni Al. Rosana wearing bareback dress na kulay itim na lagpas tuhod kaya naman litaw na litaw ang kaputian niya at hapit na hapit pa to sa katawan. Kaya naman labas ang mala Coca-Cola body nito. Ahem! Natulala na kayong lahat sa kanya. In fairness, nakakatulala talaga ang beauty niya. Wika ni Yasa. Edward bro, pakilala mo naman kami sa kanya eh. Si Al. Di naman kaagad nakasagot si Edward sa sinabi ng kaibigan niya. Hoy, bro, napano ka na? Para kang nabarang sa taglay niyang ganda. Ani naman ni Perry, sabay siko niya rito. Natauhan naman bigla si Edward dahil sa pagsiko sa kanya ni Perry. Ha? Anong sabi ninyo? Ang sabi namin, nasa ng asawa mo. Sure, papakilala ko kayo sa kanya. Tala, lapitan natin sila. Mika, nadoble yata ang kaba ko ngayon.
Bulong ni Rosana. Huwag mong ipahalata, Rosana, and get your ready. Your handsome husband is coming. Napatingin naman si Rosana sa kinaroroonan ni na Edward at papunta na nga sila sa kanila. Rosana, ang puso mo, pigilan mo. Habang papalapit sa kanila ang mga ito, aaminin niya sa sarili, humanga siya sa asawa. Sa tingin niya kasi parang modelo ito kung maglakad with a smile pa. Napansin naman ni Mika kung paanong tingnan ni Rosana si Edward. Ang handsome ng husband mo, hindi ba, Rosana? Don't look at him too hard. Baka mahalata ka niya na crush mo siya. May ngiting ani Mika. Ayun na sila. Napakapit pa siya sa braso nito. Ngumiti ka lamang, Rosana. Sagot naman ito. Hi, beautiful ladies. Bati ni Edward sa kanila. Hi, sagot ni Mika. Hindi sumagot si Rosana at baka pumiyok pa siya sa sobrang kaba. Perry, Al, Yesa, this is Mika. Hi Mika, nice meeting you. Ani ng tatlo. Same to you, guys. Sagot naman niya at nakipagkamay siya sa mga ito. Excuse me, sila lamang bang dalawa ang nakikita mo? Ha? Ang beautiful guys? Me, hindi naman magkala yung beauty namin, hindi ba? Maarting wika ni Yesha. Sige lang, Yesha. Mangarap ka. Total, libre naman yan. Biro pa ni Al dito. Sabay ira pa sa binata. Oh bro, bakit si Mikang pinapakilala mo sa amin? How about her? Piperi kay Rosana. Bago magsalita si Edward, kinuwit niya ang kamay sa bewang ni Rosana. Natense naman si Rosana sa ginawa nito kasi naman pakiramdam niya parang baga ang palad nito na dumampi sa bewang. Kahit na meron pa siyang damit, dama pa rin niya ang init nito. Well, meet my wife, Rosana. Meet my friends, Al, Perry, and beautiful Yesa. You know what, Edward? That's why I like you. Kahit ano pang favor mo sa akin, ginagawa ko kasi alam ko na ipapadama sa akin na maganda ko. Hindi katulad ng dalawang to. Anito sa dalawang binatang lalaki, nakatabi. Sayang, taken ka na pala. Nice meeting you, Rosana. Hindi kita namukhaan kaagad because you are so beautiful. Puri ni Al sabay abot sa palad niya dito. Nice meeting you too. Sagot naman niya at iniabot ang palad dito. Pinisil naman ni Al ang palad niya. Nakita naman ni Edward ang ginawa nito, kaya't nagbagong ekspresyon ng mukha niya. Napansin naman ni Ferry ang pagbabago ng aura ng mukha ni Edward, kaya't pasimpleng siniko niya si Al. Nice meeting you, Rosana. Ang swerte naman ng kaibigan namin, ang ganda mo. Ani naman ni Perry at inabot din ang kamay niya sa dalaga. Ganon din sa'yo, sagot ni Rosana at kinamayan din niya ito. I'm glad na nakita rin kita, Rosana. Nakikita ko magkakasundo tayong dalawa. Ani naman ni Yesa. Bro, bakit hindi mo harapin ang mga business mo? Kami munang bahala kina Mika at Rosana. Tila kasi hinahanap ka nila, ani Perry. Oo nga naman, bro. Sigurado naman ni Al. Oo naman. Haharapin ko sila with my wife para naman makilala nila siya. Mika, join them muna, okay? Sure, Edward. No problem. Tumingin siya kay Rosana. Nababasa naman ni Mika sa mata ni Rosana na tila humihingi ng tulong. Para siyang umiti dito, ngiti na nagsasabing, Go girl, kaya mo yan. So, maiwan muna namin kayo. Sige bro, dito lamang kami. Enjoy! Sagot ni Perry. Pinalis naman ni Edward ang kamay sa bewang ni Rosana. Nakaramdam ng panghihinayang si Rosana sa pagtanggal ni Edward sa kamay nito sa kanyang bewang at tila ba bigla na lamang siyang gininaw. Napakaplos tuloy siya sa braso dahil kaninang magkadikit sila, dama niya ang init ng katawan nito. Giniginaw ka ba? Napansin nito ang ginawa niya. Medyo. Tinitigan naman ni Edward ang asawa. Kinabahan naman si Rosana sa titig nito at baka barahin na naman siya nito. Pero nagulat siya sa ginawa nito dahil ginagap ng asawa ang palad niya. Sila ay naglakad na magkahawak kamay papunta sa mga kanegosyo nito.